Generally peaceful ang naging assessment sa pagsalubong ng bagong taon sa buong rehiyon ng Bicolandia. At Police Regional Office 5 pinapurihan ng National Headquarters sa pagkakakuha nito ng unang pwesto sa ranking na ginawa kaugnay ng may pinakamaraming nakumpiskang boga sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Ito at iba pang kaganapan dito lamang sa ikatatlong linggo ng Weekline. Bago natapos ang taong 2023 ay masipag na nag-ikot ang ating Game Changer General sa iba't ibang port terminals ng Rehiyon 5. At bilang kinatawan ng pulisya, siniguro ni Police Brigadier General Dizon na maayos ang daloy ng ating mga pasaherong hanggang sa araw ng bisperas ng bagong taon ay nagsisidatingan pa din sa mga terminal sa kagustuhang makapiling ang kani-kanilang pamilya, kasama na dito ang Legazpi Port, Legazpi City, Albay, at naisabay din ang isang ocular inspection sa Philippine National Railways sa nasabing lugar. Nagsagawa din ng isang on-the-spot inspection and correction ang ating masipag na direktor sa Castilla Municipal Police Station, gayon din sa Sorsogon City Police Station sa araw na ito. Dinaanan na rin ni Police Brigadier General Dizon bilang koordinasyon ang tanggapan ng Aviation Security Unit 5 na malapit sa areas of inspection ng ating Game Changer General. Kinagabihan na kibahagi naman bilang tradisyon na rin ng pamilya ni Police Brigadier General Dizon ang pinangunahang year-end mass ni Reverend Father Police Colonel Ronilo A. Datu, ang Regional Pastoral Officer ng Pro 5 sa Santo Niño Chapel ng Pro 5 Headquarters. Martes, ika-2 ng Enero taong kasalukuyan, ilang key officers ng Special Action Force ng PNP ang nagpunta sa tanggapan ng ating Game Changer General para sa traditional na courtesy calls ng mga ito at bilang respeto nila sa ating Game Changer General na isang Senior Staff Commando. Abala naman pagkatapos si Police Brigadier General Dizon sa mga administratibong gawain at sa mga kailangang ipasang dokumento sa National Headquarters. Hindi naman natapos ang araw nang hindi nakakapagsagawa ng on-the-spot inspection and correction sa estasyon ng Prieto Diaz at Gubat Municipal Police Stations sa probinsya ng Sorsogon. Miyerkules, ika-3 ng Enero, minabuti ni Police Brigadier General Dizon na magbigay kortesiya sa Arsobispo ng Albay na si Bishop Joel Z. Bailon sa Bishop Residence, Barangay Sipi, Daraga, Albay at upang mapakinggan na rin kung ano ang mga pwedeng maitulong ng lokal na pulisya sa Rehiyon 5 sa kanilang mga simbahan, mga miyembro at deboto at iba pang mga pangangailangan nito. Naisabay na rin ang courtesy call kay Director Claudio T. Yucot, ang Regional Director ng Office of Civil Defense 5 sa tanggapan nito sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Nagbigay galang din si Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng courtesy call sa Acting Regional Director ng National Intelligence Coordinating Agency na si Director Ramier F. Frates. At bilang dating direktor ng PRBS, binisita ni Police Brigadier General Dizon ang opisina ng PNP Retirement and Benefits Administration Unit 5 sa loob ng Pro 5 Headquarters. At pagkatapos ng mga inasikasong administratibong gawain, nagsagawang muli ng kanyang palagiang on-the-spot inspection and correction si Police Brigadier General Dizon sa mga municipal stations ng Ginubatan at Kamalig sa probinsya ng Albay. At noong ika-4 ng Enero, isang courtesy call naman kay Honorable Carmen Geraldine Birosal, ang mayor ng Legazpi City, ang ginawa ng ating Game Changer General. Bahagi na rin ng mga kailangang koordinasyon ng kanilang lokal na pamahalaan at ng lokal na pulisya ng Legazpi upang sa gayon ay mas mabilis maaksyonan ang mga problemang kinakaharap lalo na pagdating sa kaayusan at kapayapaan ng nasabing lugar. Nakapag-courtesy call din si Police Brigadier General Dizon kay Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., ang Regional Director ng DILG 5 sa tanggapan nito sa Rizal Avenue, Old Albay District. Gayon din kay Director Edgar T. Jubay, ang Regional Director ng PIDEA 5 sa tanggapan nito sa loob ng Camp Ola, Legazpi City, Albay. Samantala, hindi natapos ang araw ng ating Game Changer General nang hindi nakakapagsagawa ng on-the-spot inspection and correction sa mga estasyon ng Bakakay at Santo Domingo sa probinsya pa rin ng Albay. Noong ika-5 ng Enero, Biyernes, minabuti ng ating Game Changer General na magsagawa ng mga courtesy calls, hindi lamang upang personal na makadaupang palad ang mga namumuno sa iba't ibang lokal na pamahalaan ng Rehiyon 5, kundi upang alamin na rin ang iba't ibang bagay na may kinalaman sa peace and order situation ng bawat lugar.
Pinuntahan ni Police Brigadier General Dizon ang tanggapan ni Honorable Jose Edwin B. Hamor, Governor Province of Sorsogon sa Sorsogon Provincial Capital, kung saan nagpahayag ng mabuting hangaring makatulong ang ating Game Changer General, lalo na sa mga law enforcement concerns ng kanilang probinsya. Samantala, malugod namang tinanggap ni Police Brigadier General Dizon ang mga personnel na sinadya pa siyang bisitahin mula pa sa probinsya ng Samar. Bilang dating Provincial Director ng Samar Police Provincial Office ang ating masipag na direktor. Ito'y pagkakataon na rin para sa koordinasyong kailangan ng Police Regional Office 5 dahil katabi nito ang Rehiyon 8. Nasa tanggapan din ni Police Brigadier General Dizon si Mr. Ruel Saldico, ang kinatawan ng Bicol Press Club Officers at iba pang miyembro ng nasabing asosasyon para na rin sa mga kailangang partisipasyon ng media sa mga operasyong ginagawa ng Police Regional Office 5. Nagkaroon din ng pagkakataon ang ating Game Changer General na bisitahin sa kanyang tanggapan si Fire Chief Superintendent Ricardo C. Perdigon, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection Regional Office 5, at upang ipaabot na rin dito ang kanyang pasasalamat sa naging pagtutulungan ng PNP at BFP kasama ng iba pang concerned agencies sa nakalipas na selebrasyon ng Kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon, kung saan dahil dito ay nagkaroon ng magandang assessment ang buong rehiyon ng Bicolandia. Presiding officer naman ang ating acting regional director sa ginanap na turnover of office ceremony ng dalawang provincial police offices, si Police Colonel Ryan Ador at Police Colonel Erwin L. Rebellion, ang mga bago ngayong nakatalagang Provincial Director at City Director ng Catanduanes Police Provincial Office at Naga City Police Office. Ginanap ang nasabing turnover sa Maringal Hall ng Pro 5 Headquarters. Samantala, nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng isang on-the-spot inspection and correction sa mga municipal police stations ng Huban at Kasiguran sa probinsya ng Sorsogon. At noong Sabado, ika-6 ng Enero, naging abala ang ating Game Changer General sa pakikiisa niya sa ginanap na simultaneous launching and inauguration of Kalinisan Program o tinatawag na Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan, isang pagtalima sa brand of governance ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr., ang bagong Pilipinas. Ito'y pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government Region 5 sa Dapdap, Legazpi City, Albay. Panauhin din sa tanggapan ni Police Brigadier General Dizon ang mga kinatawan ng 901st Philippine Coast Guard Auxiliary Albay na pinangunahan ni Coast Guard Auxiliary Captain Roberto C. Matamis at kasama niya ang 5 iba pa, at upang mapag-usapan na rin ang mga kailangang koordinasyon sa PNP Region 5. May mangilan-ngilan ding media interviews ang ating Game Changer General, gayon din ang iba pang mga bisita sa opisina nito bago niya muling hinarap ang mga administratibong gawain, gayon din ang monitoring sa mga isinasagawang PNP enforcement operations sa buong rehiyon ng Bicolandia Peninsula. At sa mga naisagawang operasyon ng ating kapulisan sa buong linggo mula ika-31 ng Desyembre ng nagdaang taon hanggang ika-6 ng Enero taong kasalukuyan, nagsagawa ng kampanya kontra illegal na droga ang Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon Police Provincial Offices, kung saan nagresulta ito sa pagkakahuli ng 3 suspects at umabot sa halos 30,000 piso ang halaga ng illegal na droga na nakumpiska ng mga otoridad. Sa kampanya kontra illegal gambling, umabot sa 7 katao ang naaresto ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon Police Provincial Offices at isa naman sa Naga City Police Office, kung saan halos 10,000 ang nakumpiska ng mga operatiba mula sa ginawang mga operasyong kaugnay dito. May 11 naman na matagumpay na operasyon sa loose firearms, kung saan arestado dito ang 16 na suspects. Sa kampanya kontra illegal fishing, umabot sa halos 60,000 piso ang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan sa illegal na pangingisda, kung saan 7 ang arestado mula sa 2 operasyon na ginawa ng Sorsogon Police Provincial Office. May 2 huli naman ang Masbate at Sorsogon Police Provincial Offices sa isinagawang kampanya kontra illegal logging. Naitala din sa nakalipas na linggo ang pagkakaaresto ng 33 most wanted persons mula sa operasyon ng lahat ng Provincial and City Police Offices ng Police Regional Office 5.
habang may 5 naitalang arestado ang Masbate Police Provincial Office sa mga hakbang kontra insurhensya. Isa naman ang naitalang inaresto ng Sorsogon Police Provincial Office sa kampanyang kontra criminal gangs sa lugar. Magmasid at makibalita, sundan kaming muli sa susunod na Weekline. Kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo'y damang-dama. Serbisyo'y uunahin ka at ipapamalas ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable. Kasurug Cups.